Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Ronjamin Abdul Gani. Ang aking iuulat ngayon ay patungkol sa Ecobatas. Ang Ecobatas ay kinapapalooban ng bahaging ito ng mga batas na pumapatungkol sa kalikasan. Mga kaalamang magbibigay kabatiran upang mas lalo pang pahalagahan ang kalikasan at matuto sa mga bagay na hindi etikal na ginagawa ng tao. So, ang Ecobatas ay pinapahayag nito ang mga dapat nating sundin na mga batas upang pangalagaan ang ating mga kapaligiran at ang ating kalikasan. Mga batas kaugnay sa kalikasan. Ang batas ay legal na pinapatakang binubuo upang ipatupad ng mga samaayos na lipunan. Bawat mamamayan ay nararapat sumunod dito. Ang hindi pagsunod ay mangangahulugan ng parusa o multa. Pamamagitan nito, may iwasan ng kaguluhan sa anumang bahagi ng pamayanan sa kasalukuyan at sa hinaharap na panahon. So, ang mga batas kaugnay sa kalikasan ay upang maiwasan natin ang pagkasira ng ating kapaligiran o ang kalikasan. Sa pamamagitan ng batas na ito ay may iwasan ng pagtapon ng mga basura sa kung saan-saan at lalo na sa mga hayop na ito ang unang naaapektuhan. Batas Pangkalikasan Number 1. Dear Administrative Order Number 39 Series of 1997, Chemical Control Order for Cyanide and Cyanide Compounds. Ito ay pinapatupad ng DNR upang mabawasan ang masasamang naidudulot ng hindi tamang pagtapon ng basura at pagtatapon ng mga nakalalasong chemical sa katawan ng tao. So, ito daw ay ang batas na ipinapatupad na upang mabawasan ang masamang naidudulot ng mga basura na kung saan itinatapon. Ang halimbawa nito ay pagtatapon ng mga basura sa tubig. Ang unang naapektuhan nito ay ang mga isda. Maaari silang malason o di kaya naman ang mga tao na gumagamit dito o ang mga naliligo dito. Kasi may masamang mga side effect yung mga substance na itinatapon sa tubig. Pwede nitong maapektuhan ang ating balat o ang ating kalusugan. DENR Administrative Order Number 29 Series of 1992. Series po yan, na-typo lang. Itong batas na ito ay kilala bilang pagpapatupad ng mahigpit sa batas ng regulasyon ng Batas Republika 6969. Itong batas ay ito ay batas ng estado upang ma-regulate ang pagbabawal na ipuslit o maikalakal ang mga cyanide, maggawa ng mga ito, magbenta, mamigay, gumamit at magtapon ng chemical na may masamang reaksyon sa katawan ng tao o kaya naman ay sa kapaligiran. Para mapagbawalan ang pagpasok, pati na rin ang pag-alis ng mga chemical na nakalalason at ang pagtatapon nito sa anumang teritoryo ng Pilipinas at sa kahit anong dahilan. So ito daw ay pinapatupad nila na batas upang hindi maipuslit yung anumang mga chemical o yung mga nakakasira sa ating kapaligiran na kung saan na lang itinatapon. Pinagbabawal nito o hinuhuli nila yung mga taong lumalabag dito, yung nagpupuslit ng mga basura o yung mga nakakalason na chemical. DNR Administrative Order Number 37 Series of 1998. Ito ay batas ng DNR upang maabot ang pantay na balanseng sosyo-ekonomikong paglago at proteksyon sa pamamagitan ng paggamit ng pagdevelop, pagmamanage, pagbabago ng likas na yaman ng ating bansa. Kalakip nito ang proteksyon at paghubog sa magandang kalidad ng ating kapaligiran. Hindi lang ngayong henerasyon kundi sa ating kinabukasan. So, itong batas na ito ay pinapanatili ang paglago ng ating ekonomiya or yung mga pagsolusyon sa ating mga kapaligiran. Pinipreserve nito ang ating mga yamang kalikasan upang ito ay tumagal sa
susunod na henerasyon at sa mga susunod na henerasyon pa. Kaapat, DNR Administrative Order Number 34, July 14, 1998. Para makapagbigay ng technical na financial at marketing assistance at magandang koleksyon ng ang gobyerno, ang batas ay binubuo ng mga layunin na para magkaroon ng maayos na sistematikong disposition ang maliit na minahan sa ating bansa, para ma-regulate ang mga maliliit na industriya ng minahan sa mga nakikita at mapasunod para sa kanilang pag-unlad at pagiging produktibo. Ito'y pinapatupad upang maipagmalaki, ma-develop, maprotektahan at balansehin ang mga maliit na industriya ng minahan upang magkaroon ng maraming hanap buhay at oportunidad. Ito naman ay, ang batas na ito ay upang mapalago o maparami ang ating mga trabaho sa ating kalikasan. O hindi naman ito, upang makatulong din ito na gumanda ang ating kalikasan, at dagdag pa dito ay ito ay nakakatulong upang marami ang mabigyan ng hanap buhay at oportunidad para makapaghanap buhay o kumita ng pera. Kasunod, DNR Administrative Order Number 96, 40 Series of 1996 December 19. Revised Implementing Rules and Regulation of Republic Act Number 7942. Lahat ng mineral resources sa publikong at pribadong lupain sa ekonomiko ng teritoryo ng Pilipinas ay pagmamay-ari ng Estado. Ito ay responsibilidad ng Estado para ma-develop, ma-utilize at pangalagaan sa pamamagitan ng pagsanib puwersa ng publiko at pribadong sektor upang mahubog ang paglago ng ating bansa sa daan na epektibong mga maayos na pangangalaga sa ating kapaligiran. So pinapakita dito na kung lahat ng mineral resources sa publiko at pribadong ekonomiko sa ating bansa ay nakapaloob sa ating gobyerno at gawain nilang panatiliing maayos at mapalago yung ating mga mineral na resources para gumanda pang ating bansa. Kasunod, DNR Administrative Order Number 2000, 51, June 21, 2000. Ang batas na ito ay nagbibigay proteksyon sa ating kapaligiran. So, itong batas na ito ay nagbibigay proteksyon sa ating kapaligiran upang maiwasan ang pagkasira ng ating kalikasan. Pinapangalagaan din ito ang ating mga kalikasan sa mga masasamang epekto ng tulad ng pamumutol ng kahoy o illegal na pagmimina. Ang huli ay DNR Administrative Order Number 2007, establishing the market and identification system for threatened wildlife species in captivity and providing guidelines thereof pursuant to Republic Act 9147, known as the Wildlife Resource Conservation and Protection Act of 2001. Kilala bilang pangangalaga sa proteksyon sa mga wildlife resources, Batas 2001, at ang paghigpit ng pagpapatupad ng batas upang makapagbigay ng maayos na pagkakakilanlan sa mga threatened wildlife species. So itong batas na ito ay pinapangalagaan nila yung mga endangered species dito sa ating bansa, tulad ng mga eagle. Ay ipinagbabawal nilang hulihin ito dahil pagkonti na ang kanilang populasyon at maaaring ma-extinct sila sa ating kalikasan. So ayun lang po ang aking iuulat ngayon at maraming salamat. Magandang araw po.